Matapos ang nangyaring 1v1 ni Sakamoto at Kanaguri na kung saan ay dinominate ng ating bida si Kanaguri, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 103 and 104 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksi natin ang karugtong sa kanilang mas tumitindi pang bakbakan mga kaibigan na kung saan ay matutunghayan nyo ang nakakabiglang twist na gumulat talaga sa ating bida. Isang pure deathmatch ang naghihintay talaga sa video na to. Kaya naman, this is Mr. Hermiken at huwag na nating tagalin pa. Let's go! Sakamoto Taro. Nagsimula ang chapter dito kay Kanaguri na dahan-dahan ang tumatayo matapos mapuruan sa sunod-sunod na mga atake ni Sakamoto na pinakawalan. Lumapit naman si Sakamoto na sabing, tapos na ito Kanaguri, isusuko na kita sa JAA at simula dyan ay wala na rong gulo pa. Di naman kagad sumagot si Kanaguri ng maya-maya pa sabi pa niya rito na alam ba raw ni Sakamoto sa kung anong klase raw ng pelikula ang pinaka-boring. Sagot naman ni Sakamoto na ang isang pelikula raw na kung saan ay ang bida ay magigising at marirealize nito na ang lahat pala ay panaginip lang. Nasabi naman ni Kanaguri na hindi. Ang pinaka-boring daw na pelikula ay ang klase ng pelikula na napipredict na daw ang ending nito kahit nasa kalagitnaan pa lang ng istorya. Dala pa ni Kanaguri na wikang, alam mo yung mga siraulong laging nagkukwento ng mga storya na may obvious namang ending. Ganyan daw ang feeling kapag ka ang pelikula ay may napaka-predictable daw na ending na nakakasuklam daw yan para sa kanya. Na habang nagsasalita dyan si Kanaguri ay may napansin naman si Sakamoto na sabing parang may mali rito. Sabi pa ni Kanaguri na of course ay nandiyan naman daw talaga ang mga necessary ng mga patterns ng kwento gaya na lang daw ng pag-achieve sa resolution ng storya sa pamagitan ng pagtalo sa kalaban nito na matapos niyan ay napansin naman ni Sakamoto na may kakaiba talaga sa mga dugo raw nitong si Kanaguri in which ay nagpatuloy pa rin si Kanaguri na sabing ang pinaka-importante rong bagay sa pelikula ay sa kung paanong paraan mo raw madideceive ang iyong audience. Sabay tinanggal ni Kanaguri ang dugo sa kanyang bibig kung kaya't dito na napagtanto ni Sakamoto na ang dugo raw sa mukha ni Kanaguri ay di raw natutuyo na isa lang daw pala itong special effects na makeup na nalingla siya rito mga kaibigan sa pagkakalang sobrang hina na ngayon at duguan itong si Kanaguri kung kaya't nagawang matamaan ni Kanaguri itong gilid ni Sakamoto gamit ang kanyang clapperboard at makikita na duguan rito si Sakamoto. Kaagad naman siyang dumistansya kay Kanaguri na sabi naman ni Kanaguri na kung gagawa raw ng movie si Sakamoto ay magiging boring lang daw ito. Na sino ba raw gustong manood ng isang pelikula na kung saan ay tungkol ito sa labanan pero wala namang mamamatay. Makikita naman na hawak-hawak ngayon ni Sakamoto ang kanyang sugat at napaluhod ito. Nasabi naman ni Kanaguri na bakay magiging kagaya raw ito sa 96 hours na movie. Na bakay hindi raw magiging motivated si Sakamoto sa pakikipag-away o sa pagpatay unless na lang kung nasa panganib na raw ang anak nito. Nang masabi ni Kanaguri ay tumayo na rito si Sakamoto na sabing tumahimik ka at makikita ang galit sa kanyang mga mata mga kaibigan na na-trigger siya sa sinabing yon ni Kanaguri. Na ayon dito kay Sakamoto ay sisiguraduhin daw niyang hindi na raw makakapag-shoot pa ng pelikula si Kanaguri. Kung kaya't sinipa na ni Sakamoto si Kanaguri na nang napatalsik ito, habang nasa mid-air pa si Kanaguri, nagsalita pa ito na sabi, tama talaga ako. Mas maganda kang tignan kung ganyan. Nasa isipan naman ni Kanaguri ay sabi niya na wala raw siyang interes na magpakamatay sa kamay ng JAA. Siya raw mismo ang pipili sa kanyang sariling ending. Na kung saan ay dito na nag-snap si Sakamoto mga kaibigan at gumawa na ng isang atake na posibleng papatay talaga kay Kanaguri. Subalit nahinto yan nang biglang pumagit na si Akira. Daladala ang isang kutsilyo. Bagay na ikinagulat naman ni Sakamoto na sabing Akira. Habang si Akira ay may seryosong mukha naman mga kaibigan, nasabi naman ni Kanaguri na Akira akaw? Bakit? Sagot naman ni Akira kay Kanaguri na papayag daw ito na videohan siya ni Kanaguri sa gagawing istorya nito. Mga salitang ikinagulat naman ni Kanaguri at Sakamoto pero dagdag pa ni Akira na papayag daw siya in return ay dapat nadalhin daw siya ni Kanaguri kay X. Sabay tinutukan niya ito ng kutsilyo na ngayon nakangiti na sabing isang revenge story. Gusto ko to. Nagsalita naman si Sakamoto na sabing Akira, teka, sapagkat magkasabay ng umalis si Akira at Kanaguri, subalit bigla namang dumating si Shin na sabing Mr. Sakamoto. Napatingin naman si Sakamoto kay Shin at kinamusta ngayon ni Shin si Sakamoto kasi sugatan ito mga kaibigan in which ay may kita rin dito na kasama pala ni Shin sina Seba at Amane. Natanong naman ni Seba na ano raw ang nangyayari rito. Huminto naman si Akira at tinignan sila. Nasabi naman ni Sakamoto na wala na raw siyang oras pa para magpaliwanag. Habang si Shin ay nagulat naman nang nakita niya ang thoughts ni Sakamoto na di siya makapaniwala na patay na pala si Satoda Sensei at si Akira ay pumagit na pala kanina. Kaya dito na kumilo si Shin na sabing hindi. Seba, Amane, tulungan niyo ako rito. Kailangan nating pigilan si Akira. Kung kaya't naganda naman si Seba na sabing hindi ko alam kung anong nangyayari. Si Amane naman ay kumilos na rin na sabing tutulong ako. Kaya dito na magkasabay na sumugod ang tatlo. Subalit nagsipaglabasan naman ng mga killing path dito sa kanila na napansin naman ni Shin sa pamagitan ng pagbasa sa thoughts ni Akira. Kung kaya't dito na lumingon si Akira at mabilisan niyang magkasabay na inatake ang tatlo dahilan na napabagsak ang tatlo at may kita naman si Akira na seryosong seryoso na talaga. Habang si
si Shin ay kaagad namang minintain ang kanyang balanse. Nasabing ito pala ang kakayahan ni Akira na kung hindi raw niya binasa ang hinaharap kanina ay sa pool daw talaga siya. Kung kaya sinabihan naman ni Sakamoto si Akira na wag daw itong sumama ng mag-isa, na delikado raw, nasasama na lang daw siya kasama itong si Akira patungo kay X. Sagot naman ni Akira na wikang paumanhin Mr. Taro, pero ang pagtanggi raw kasi ni Sakamoto na pumatay ng tao ay hahadlang lang daw sa kanya, na ipagiginti raw talaga niya ang kanyang tiyahin na si Rion kahit na anong mangyari kasi papatayin daw niya si X. Na nang masabi yan ni Rion ay umalis na sila rito mga kaibigan kasama si Kanaguri, habang si Sakamoto ay walang nagawa. May kita naman ang JCC student ID ni Akira na naiwan. Matapos ang eksenang yan ay mga ilang araw matapos ang nangyaring pag-infiltrate sa JCC at pag-alis ni Akira ay may kita na nag-held ng funeral ang JCC sa mga namatay during sa infiltration, na ayon dito na 12 guro raw ang nasawi at isang estudyante naman daw ang missing. Ang JCC ay nagsarado raw ng mga ilang araw matapos daw ang funeral. Ang mga sugatan naman ay tinitreat na raw ngayon. Sinasagawa na rin ang repairs sa mga na-damage na facilities. Matapos yan ay may kita si Amane, hawak-hawak ang papel na may X na sabing hindi raw siya makapaniwala na inadmire daw nila ang mga ganitong klaseng tao. Nirepitan naman siya ni Sakamoto na sabing huwag kang masyadong magalit kasi sooner or later kahit na anong mangyari aatake raw talaga sina X sa JCC, na makakakita pa rin naman daw ng paraan sina X sa pag-atake, na di raw dapat na maramdaman ngayon ni Amane na ito raw ang responsable sa lahat ng nangyari. Di naman kaagad sumagot si Amane na sabing ikaw po ba si Sakamoto, di ba? Kasi ang naalala ni Amane na si Sakamoto ay yung babaeng teaching intern. Nagsalita naman dito si Byodo na sabing ang dahilan sa kung bakit may positibo pa rin daw nangyayari despite sa pag-infiltrate ay dahil sa nandirito raw si Sakamoto. Sabay nagpasalamat si Byodo kay Sakamoto sa pagsalba raw nito sa JCC. Sagot naman ni Sakamoto na swerte lang daw sila. Sabi naman ni Byodo na wikang, Sakamoto, bakit ba hinahabol mo itong si X o si Uzuki? Nang naitanong niya ni Byodo ay tinignan naman ni Shin si Sakamoto na sagot naman nito na tumigil na raw siya sa pagiging assassin at may simpleng buhay na raw siya kasama ang kanyang pamilya. Sabay inalala ni Sakamoto ang sinabi sa kanya ni Nagumo noon na may bounty pala sa kanyang ulo, pati na ang sinabi ni Uzuki sa kanya patungkol sa kanyang anak. Kaya sabi pa dito ni Sakamoto na ang kanyang nakaraan ay nagpalagay raw tuloy sa kanyang pamilya sa peligro at nasa sa kanya na raw ang pagdi-decide na gampanan ang kanyang duty bilang isang ama. Hindi rin daw niya hahayaan si Akira matapos ang lahat na nangyari. Nasabi naman ni Seba na wag mo rin kalimutan ang kapatid ko. Sagot naman ni Shin na hindi naman daw nila nakalimutan si Mafuyo. Kaya sabi naman ni Byodo na ganun ba? Sige, sumama kayo sa akin, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng impormasyon na meron ako patungkol kay Uzuki. Kung kaya't pumasok na sila rito sa staff room habang si Byodo ay tinatasan na rin itong kanyang lapis. Nasabing ang lahat ng estudyante sa JCC ay may personal files daw kasama ang kanika nilang mga grades. Sabay hinipan na ni Byodo ang lapis na sabing sisimulan na natin dito. Sabi naman ni Shin na personal files. Nandito pa ba raw ang personal file ni Uzuki? Nasabi naman ni Byodo na kinuha na raw ni Uzuki ang original copy nito nung umalis na raw ito sa academy. Pero nakuha niya raw kasi noong makita ang personal file nito ng kahit saglit lang. Kaya dito niya inalala mga kaibigan ang personal file na yun dito sa kanyang memory. Sabay sinulat niya ito sa isang papel na ipinagtataka naman ngayon na Shin sa kung anong ginagawa nito, na matapos niyan ay nagawang masulat ni Byodo mga kaibigan ang exact copy sa personal file ni Uzuki na sabing si Kei Uzuki ay pinalaki raw sa isang orphanage. Nakapasa raw ito sa entrance exam at nag-enroll sa JCC nung 14 na taong gulang pa lang. Nakakuha raw ito ng mataas ng score during sa entrance exam, pero matapos daw ito maging estudyante ay naging average student na lang daw ito na walang kahit na anumang mga notable na accomplishments. At sa kalaunan nung naging 4th year na raw ito ay nag-drop out na ito bago pa raw mismo ang graduation nila. Na matapos niyan ay tinignan naman ni Shin ang isinulat ni Byodo na sabing grabe, ginuhit pa raw nito ang litrato o photo ni Uzuki. Nasabi naman ni Seba na masyado raw siyang nadidistract ngayon sa skills ni Byodo na di na raw siya makapag-focus pa sa mga info na nandirito. Nasabi naman ni Byodo na di raw niya gustong gawin ang mga bagay na ito kasi nakakangalay daw ng kanyang kamay. Nasabi naman ni Shin na pero parang nakapagtataka lang daw na ang akala niya ay isang napakagaling daw na assassin itong si Uzuki. Nasabi naman ni Sakamoto na kahit ng mga estudyante pa nga lang daw sila ay di nga raw sila nagkausap nito. Nasabi naman ni Byodo na isang tahimik daw na bata si Uzuki at sa paaralan nga ay di nga raw ito gustong pumatay at matapos daw ang pag-alis nito sa JCC ay may mga rumors daw na namatay si Uzuki dahil sa isang insidente. Di naman nagsalita si Sakamoto habang si Shin ay patuloy na nakikinig. Nasabi pa ni Byodo na mga few
years ago daw ay nakita niya raw si Uzuki. Tanong naman ni Shin na paano po at saan. Sagot naman ni Byodo habang pinapakita ang flashback sa moment na yon, nasabing nakita niya raw si Uzuki sa isang lugar nung papapunta itong si Byodo sa isang chiropractor na binivisit nito. At doon daw niya napansin si Uzuki kaya tinawag niya raw ito, pero sa unang tingin ay mukhang si Uzuki raw talaga yung tao. However, ang vibe, posture at paraan daw ng paglakad nito ay kakaiba na kumpara daw noon. Mga salitang kumuha naman sa atensyon ni Sakamoto. Nasabi naman ni Shin na teka, ang postura at paraan ng paglakad at iba pa ay hindi naman daw naiiba sa ganoon kabilis na panahon. Nasabi naman ni Sakamoto kay Byodo na wikang nakilala mo nga rin ako kaagad kahit nakadisguise po ako noon, na hindi raw madali na itago talaga ang paraan ng pagkilos at paghinga. Sabi naman ni Seba na bakay may split personality daw si Uzuki. Mga salitang nag-trigger naman sa alala ni Shin nung kasama niya ang kanyang foster father noon. Nasabi rito ng kanyang foster father na ilang tao ba raw ang nasa floor na ito, na kung saan ay sagot naman ni Shin noon ay may naririnig daw siyang dalawang boses na matapos nun ay doon na nila nakasalubong mga kaibigan si Uzuki nang mag-isa lang pala. Kaya ayon dito kay Shin na baka tama raw si Seba sa sinabi nito na may split personality. Kung kaya't sabi naman ni Byodo na nung narinig daw niya na si X ay si Uzuki pala ay nabigla raw talaga siya na bakit ang isang tahimik raw na bata ay ang naging responsable sa mga masasamang terorismo na nangyari. Kung kaya't ang kanya raw talagang hula ay may iba rong persona sa loob ni Uzuki na siyang gumagawa raw ngayon ng mga masasamang bagay. Mga salitang nagpagulat naman kina Shin at Sakamoto. Napaliwanag pa rito ni Seba na split personality, also known as dissociative identity disorder. May mga cases daw na ganito na nade-develop daw base raw sa experience ng isang tao gaya na lang ng trauma o pagdurusa habang nasa murang edad pa lang. Na nag-o-occur daw ito kung ang isang tao ay bumubuo ng isang separate na personality para makawala lang sa di matiis-tiis na sakit, na base dyan ay baka pwede raw nilang imbestigahan sunod itong orphanage na kung saan ay lumaki si Uzuki. Sabay tinuro rito ni Seba mga kaibigan na nakasulat dito sa JAA Orphanage Alcamar at tinawagan naman ang number na nakalagay dito, na nang tinawagan nila ito ay hindi na available ang number. Nasabi naman ni Seba na kung ang orphanage ay pinapatakbo raw pala noon ng JAA ay pwede naman daw nila sigurong kausapin directly ang JAA. Kaya tinawagan nila ang JAA office. Napaliwanag pa nitong babae na oo, ang orphanage daw na to ay pinatakbo raw noon ng JAA until sa year na hindi i-disclose dito mga kaibigan. Pero sa buwan daw ng Abril sa taon na yan ay ang orphanage ay inatake raw at sinunog, at simula raw noon ay ang facility na yan ay wala ng laman. Kaya sabi naman ni Seba na parang naunahan na raw pala sila ni X. Maya-maya pa ay tinanong naman ni Amane ang kanyang lolo na ano raw ginagawa nito, sapagkat may isinulat na naman ito na sabing nagre-reproduce daw siya ngayon ng mga newspaper mula raw sa araw ng orphanage ay inatake. Binabasa raw kasi niya ang mga dyaryo na lumalabas noon sa mga panahong yon, nang bakay may mga article daw siya ngayong maproproduce na related doon sa nangyari. Kaya dito na inilatag ni Byodo ang kanyang mga sinulat na copies ng newspaper. Nasabi naman dito ni Shin na ito yon, ang arson attack sa orphanage facility. 32 raw katawang namatay sa atake na yon. At dito ay may napansin naman sina Sakamoto mga kaibigan na sa dyaryo ay nakalagay ang mga pangalan at larawan nitong mga estudyante at guro na missing sa araw na yon. Kaya naalala rito ni Sakamoto si Nagako at Uda na mga pangalan na nakalagay dito mga kaibigan, kasi ayon dito kay Sakamoto nakasama raw ang dalawang to nitong si X noon nung nagpunta sila sa JAA Tokyo HQ. Natanong naman ni Seba na nakikipagsabuatan ba sila kay X, habang sa kanyang isipan ay nag-aalala na siya ngayon kay Mafuyo. Maya-maya pa habang tinitignan ni Shin itong copy ng newspaper ay may napansin naman siya na matapos yan ay inilipat naman eksena dito sa kuta ni Uzuki, na kung saan ay sumisigaw ngayon itong si Carolina Reaper na sabing magbabayad kayo nito, kinidnap ng JAA ang kapatid ko. Nilapitan naman nito Ramaru itong si Carolina Reaper na sabing iyo, ano ba yan, malaki ka na pero umiiyak ka pa rin na parang bata. Sabi naman ni Kashima na ang pag-iyak daw ngayon ni Carolina Reaper ay wala naman daw maitutulong. Nasabi naman ni Carolina Reaper na oo, pero tutorturin daw kasi ng JAA si Club Jam. Natatanggalin daw nila ang mga kuko nito at dudurugin ang ano nito, na posibleng mag-e-enjoy pa nga raw si Club Jam dito. Pero kung i-imaginein daw niya ngayon na nag-i-enjoy ngayon ang kanyang kapatid sa torture na di siya ang gumawa, ay pakiramdam daw niya na napakasakit daw nito sa kanyang parte na di niya mapigilang umiyak. Kaya napasabi nilang si Toramaru na magkaiba raw pala talaga ang mga magkakapatid. Sabi naman ni Mafuyo na malala raw talaga itong kay Carolina Reaper. Dito naman kay Kashima na hawak-hawak ngayon ang kanyang cellphone ay sabi niya na di na raw niya nakokontak pa si Kanaguri, na it seems ipalpak daw ang kanilang operasyon. Nakasalanan daw talaga ito ni Taro Sakamoto na ang lahat ng yan ay sinira raw ng iisang tao, na ang lahat ng kanilang plano ay sinira ni Sakamoto. Maya-maya pa nagsalita naman si Uzuki na sabing wag mong hayaan na panghinaan ka dahil dyan Kashima, kasi minsan ay kailangan mo raw talagang dumistansya sa sarili mo para malaman ang bagay kung isa ba raw talaga itong palpak o hindi. Sabay sinabihan niya si Gako na may good news daw siya para sa kanya.
niya na sina Kumanomi at Haruma ay babalik na raw dito. Tanong naman ni Gako na kailan daw. Sagot naman ni Uzuki na nakarating na nga raw sila sa Bangkok ng weekend. Tanong naman ni Kashima na sino. Sabay dito nagkinuha ni Gako ang kanyang weapon na sabing kung pupunta sila rito ay ayos lang ba na matutulog daw muna siya ng saglit. May kita naman na pinagpapawisan ngayon sina Mafia sa ginawang yon ni Gaku. Natanong naman ni Kashima na sino ba sila. Sagot naman ni Gako na mga kaibigan daw at matagal na raw since na nagsama raw sila na magkakaroon daw talaga sila ngayon lahat ng saya dito. Sagot naman ni Uzuki na upang mawasak daw nila ang JAA ay imposible raw talaga na maiwasan ang saya na makakaharap nila sapagkat iisa-isahin na raw nila ang order members. Tanong naman ni Gako na so sino ba raw ang papatay sa matandang order member? In which ay tinignan lang naman si Gako ni Nakashima at Uzuki na sabi naman ni Uzuki na hindi raw ganyan. So may dalawang paparating dito na bagong kasamahan ni Uzuki mga kaibigan na siyang tutulong sa kanila para patayin ang lahat ng mga nasa order. So di lang pala sina Sakamoto ang naghahanda ngayon kundi pati na sina Uzuki. Kaya na may isang matinding labanan o gyera talaga ang mangyayari sa hinaharap sapagkat ang goal ni Uzuki ang pabagsakin talaga ang JAA. Kaya na may susunod ay masasaksihan na natin ang preparasyon at isang inkwentro. Kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya may kung gusto niyo yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.